So, good morning guys! For today's video, nandito tayo ngayon sa ating bodega. Ayan, mula nung lumipat kami dito, hindi ko pa to nalinis kahit isang beses. Kasi nga si asawa guys, mahilig magtambak-tambak. Alam niyo yung kapag meron siyang deliver, hagis na lang siya ng hagis ng styrofoam dito tsaka ng mga box niya. Dahil araw-araw that time, ang dami namin deliver. So, tinamad ba akong pasukan? Plus, tinatambakan namin to nung, ayan, yung mga ipa. And then, yung mga gamit namin na hindi na namin nagagamit, dito ko talaga nilalagay. Ang problema, guys, ay nagkatambak-tambak na nga. So, tinamad na yung lola nyo na pasukin. So, ayan. Kaya ang gagawin natin ngayon, papakita ko sa inyo kung paano natin lilinisin yung ating bodega. For the meantime, guys, ay kinakailangan natin buksan yung ating pintuan para lumabas yung alikabok at yung dumi. Kasi dito na tayo magdi-DIY dahil malapit na magtaglamig. Okay. Tingnan nyo, nilipat na rin lang niya yung kahon, hindi pa inayos, diba? Tambak-tambak. Ang gagawin natin, pagsasalan-salansanin natin yung mga basura. So, bago ang lahat guys, gusto ko pakita sa inyo yung before and after nitong ating bodega. Ayan. So, ito yung mga kahoy natin na pulot sa dagat. Mga fishing rod natin na nakatambak. Tapos, ito guys, talaga nagpapasikip dyan. Kaya nawalan din ako ng gana dito na ayusin to. Kasi alam niyo kung bakit. Ito yung bumper ng sasakyan namin dati. Kasi illegal yan. Medyo, ano siya, maumbok. So, every time na nagpapacheck si Papa ng insurance, kailangan ay tatanggalin yan para maibalik yung pwesto, yung original ng sasakyan. Kasi bawal nga siya, tapos saka lang ibabalik. So, medyo natrabahuhan kami ni Papa. Plus, lagi yan tumatama sa humps. Pagka mga bangketa na parking, medyo mababa siya. Lagi sumasadsad yung ilalim niya. So, ayan. Isa yan sa itatapon ni Papa sana. Pero sabi ko, ibenta niya kasi medyo pricey din yan. Napakagwapo niyan, guys. Yan yung isa sa mga nagpapalakas ng appeal ng aming sasakyan. Yung bumper na yan. So, plano ko, guys, ilipat natin siya dito. Para pag nagdi-DIY tayo, darating kasi yung mga table natin. So, dito natin ilalagay yung mga in-order ko na parang lagay ng mga tools natin. Tapos, dito tayo sa side na to gagawa ng table. Kaya ang problema ko dito, guys, plano ko siya iusog dito para magamit natin tong area na to. So, ayan. At pagsasalan-salin naman natin yung mga kahoy natin dito. Ito yung mga nakaskas na ni Papa. Ito yung mga hindi pa. So, sila muna yung pang-iilalim natin dito sa area na to. Sunrise hues paint the morning sky. A gentle breeze whispers a sweet goodbye to dreams of distant lands far away, where worries fade and shadows play. Sipping coffee, warm and sweet, a moment's peace, a quiet retreat. The world outside can rush and wait. In this cozy space, I seal my fate. The aroma fills the air with glee, a comforting embrace just for me. With every sip, a new story unfolds. In the depths of the cup, the future beholds. Sipping coffee, warm and sweet, a moment's peace. So, ayan na guys yung itsura ng ating bodega. After natin siyang malinis, pinagsama-sama na natin. Ito yung ating mga laruan pala ito ni Akari na magagamit pa. And then, pwede natin bigay kay Luca. And then, ito yung mga memorabilia ni Papa. Tapos, hindi ko alam kung ano yung nasa ibabaw. Parang pang ski, tsaka yung pang scuba diving. Tapos, dito ko na sinama-sama yung mga kahoy natin. And then, ito yung ating mga timba na natira na ginawa ko namang patungan ng ating mga maliliit na kahoy na pwede natin gamitin pa sa mga DIY natin.
Tapos dito na lang tayo maglalatag ng table natin every time na kailangan natin mag-DIY. So ayan, ganyan kaluwag yung space na nagawa natin. And then ang ininext natin guys, ito yung mga nasa timba na to. Ito naman yung mga kahoy na pagsiga. Kasi para hindi masayang. So gagawin natin siyang pang siga pagdating ng taglamig. Ayan. At yung dalawang, meron akong binili guys na dalawang parang magiging stand, lagay ng mga gamit natin pang DIY para hindi tayo nahirapan. So plano ko dito sila ilagay. And then ito pa isang linisin natin na bottega guys. Ayan. Ganyan naman siya kadami. So ang gagawin natin ay ilalabas na muna natin isa-isa lahat yung gamit na yan mamaya. For the meantime, kakain na muna yung lola nyo kasi sobrang gutom ko na. Later. Ang gagawin natin, ilalabas na muna natin yung ibang gamit dito. Ayan na siya kasi malinis na dito sa area na to. Para lang malinis natin to, tapos saka natin ibabalik dito yung ating mga gamit. And then yung malalaking monitor ni Papa, baka ilagay natin dito sa mga kahon. Para matanggal na natin dun sa ating loob ng bahay. Para every time na magtatapon tayo, madali na natin siya ilalabas next time. Sunrise paints the sky in hues of gold. Another day begins, a story to unfold. With you beside me, hand in hand we stroll. The world awakens, beautiful and bold. Sweet life, oh so sweet. Ayan na guys yung ating storage na pagkagulo-gulo, and then yung mga silbanyas natin, silbanyan natin nandyan pa din. And then next time ko na i-update sa inyo o i-flex sa inyo kung ano-ano itsura ng mga silbanyan na yan. Actually yung mga laman yan hindi ko alam kung nandyan pa, pero alam ko hiniwalay ko yun eh. Sinama ko sa kwarto ni Akari pero nagkawalaan na nga. And then yung mga box ni Papa ng monitor nandito. So plano ko yung mga monitor niya na nandun, ilalagay namin dyan sa loob ng box, saka namin itatago dyan para next time na itatapon natin siya. So ayan, ganyan ang itsura niya. At yung mga glider ni Papa, ang alikabok dito sa loob guys. Ayan, ito yung mga maliliit niya. Ganyan yung pinakakatawan niya. Tapos yung wings niya ganito. Ayan, yung maliliit, dalawang ganito magkabaliktaran yan. And then I think ito yung pangalawa sa malaki niya. Ayan, hindi ko makuha. Tingnan nyo, naipit na dito kasi pagka nagkaroon ng ano to, damage, yung lipad niya magiging iba na yung ano. Ayan. So isang wings pa lang yan guys. Ito yung pangalawa niya na malaki. So ganyan siya kalaki. Paliktaran yan guys. Ito yung left yata. Oo, left. So yung pinakamalaki niya, 2 beses niya palang napalipad. Yun yung pinabenta ko. So ayan. At meron pa siyang siguro mga 4-5 pa yung glider niya kasi meron pa sa taas. Ayun pa. Ayun. So lahat yan ng items na ng glider. Ang alikabok guys. Tapos dito ko na nilagay itong pintuan kasi baka ngat-ngatin ng daga, mas maganda na hindi siya tago. Tapos ito yung pahiga natin, pinatayo ko na lang, no? And then ganito na maitsura dito sa loob natin. Ayan. So yung mga kahoy natin na itatapon o yung mga magagamit pa natin, nilagay natin doon. Tapos ito mga pipe din to eh, patapon na rin to actually. So kunin ko pala yung semento dito kasi may nakita pala ako pang sakto. May nakita kasi yung mga butas dito guys, dito para dumadaan yung bubuit. Ayan, nagkaroon ng butas dito, so possible na dyan dumadaan yung mga bubuit yan sa mga gilid-gilid na yan, tsaka dito. So gagawin natin, buti na lang talaga, ang galing eh. May semento naman siya. So bubuhusan lang natin yung semento. Ayan. May ano na to guys, may bistay na buhangin. Yun ang maganda dito. At sa Daiso lang to actually. Maganda, tingnan nyo guys, siguro kung mga 10 years na yun. Ganun ka ano. Diba? Hindi siya basta-basta maninigas. So, sisiksik lang natin doon sa butas. Ayan. Bistay na. Tapos siksik lang natin guys kasi malalim yung butas.
Buti na lang may semento tayong ganito. Ano natin guys, gagawin natin, bubusan lang natin siya ng tubig. Ayan. Sinususobra ko ng tubig guys kasi para yung pating singit dito sa ilalim pasukan ng tubig. Ayan, tatawag natin si Papa. Ang dami natin natapon ng basura guys. Kiskite oh. Jojo! Thankで、おお、電気があるんだね。おお、綺麗だまあ、素晴らしい。素晴らしいよ。いや。どう？おお、電気あるじゃん。すごい、こっちも綺麗じゃん。すげえ。素晴らしい、最高。で、あそこの入れるモニターがあるじゃない？ここに入れて、そのままにもう一回閉めてばいいんだよ。まあ意味ないから売ろうと思ってね。うん。ないやつを。へえ。分かったよね。そうだったけど。これmasok ni Sta. So yan, lahat yan ay basura hanggang doon. Kokumarushi. So here's to love, here's to dreams. In the simple life, nothing's as it seems. With every sunset, we find